Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Pakipanood nyo nga po itong video na to na ipe-play ko po. No? Ayan, pakipanood nyo po yung video na yan. Yung siguro mag-asawa siguro to, naka-helmet sila. Yung dalawa pero hindi pa talaga ito yung tamang helmet na dapat gamitin nila. Kaya kung ito'y makikita ni Colonel Bong Nebrija ng MMDA, sigurado paparahin ito. Pero noon kasi si Colonel Bong Nebrija nagbibigay ng helmet eh. Palagay ko itong sakay nitong single na to, baka hindi niya to bigyan ng helmet. Teka, ilan ba yung sakay nito? Aba, hindi lang pala 3. No? Kamali ako, 4 pala yung sakay. Mayroong bata sa harap, nakaputing polo. Tapos yung driver na naka-black na shirt. Tapos meron pang maliit na paa, kitang-kita mo yung bata, naka-sandwich. Tapos yung babae sa likod. Ito pa, walang plate number. At sila po ay nasa major road sa Kogyo, yung kalsada po na ito. At ang isang matindi rito, itong naka-mono wheel na electric vehicle. Grabe mga kapatid, sobrang tapang nitong naka-mono wheel na electric vehicle na to, na talagang halos siya na yung maging siga. Diyan po sa Marilaki, no? Diyan sa major highway na yan, no? Sabihin na nating major road na yan. At yung mga sasakyan na ang umiiwas sa kanya. Ito mga kapatid, tignan nyo po. Ito ang problema ng ating ng ating LTO. Ito ang problema ni Senator Rapi Tulfo. Kasi nga marami daw pong nagrereklamo na itong mga electric trike, itong mga electric motorbike, yung e-bike, maraming nagrereklamo na yun daw mga tricycle na legit na mayroong prangkisa, yung tricycle na legit na nagbabayad ng insurance, nagrereklamo daw dahil ito daw mga e-trike na yan, walang lisensya yung driver, tapos hindi daw nagbabayad yan ng prangkisa dahil wala talaga silang prangkisa. Pangatlo, hindi sila kumukuha ng insurance dahil hindi naman talaga maikukuha ng insurance yung mga e-trike po na yan, nagrereklamo daw po yun. At kailangan daw po talagang bigyan ng information dissemination pagdating ng January 1, lahat yan ay huhulihin na. Teka muna, Senator Rapi Tulfo, paano mo huhulihin itong mga violators din na to? Itong nakamotorsiklo, malamang meron niyang lisensya, yung driver. Malamang meron din siyang insurance dahil pag bumili ka ng isang motor vehicle at ginamit mo sa kalsada, kailangan may insurance yan kahit yung third-party liability man lang. Pero paano nyo ngayon sasawayin itong sobrang dami ng mga violators na to na noon pa man ay nandyan na at nadadagdagan pa na nadadagdagan dahil talagang hindi sila sumusunod sa batas. Ngayon, aalisin yung mga e-trike na yan sa January 2, maraming magugutom na naman at iiyak na naman yung kanilang mga anak. Di ba? Parang ganito eh. Baka po mamaya mga kapatid isipin nyo na ako po ay konsentidor. No? Hindi po ako konsentidor. Pero itong mga mawawalan ng trabaho na pedicab driver or e-trike driver na yan, di ba? Kaya yan nagtatrabaho para ipambuhay sa pamilya nila. At kung ilang daan man yan or ilang libo man yung mawawalan ng trabaho na yan, siyempre pag uwi sa bahay niyan, ang anak iiyak, no? Ang asawa magkakaroon na naman ng problema kung saan kukuha ng budgetin nila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Parang ang dating kasi, dahil nga lang sa maraming nagrereklamo kay Senator na ganito, sila nalulugi sila, talo sila dahil mas marami pang naisasakay itong mga e-trike na to. Kasi ba naman siyam kayang isakay sa e-trike, no? Tapos nakikipagsabayan sa kanila diyan sa mga palengke. Kadalasan naman nandiyan sila sa palengke. Kasi pag itong mga tricycle, no, na gasoline na powered, kahit naman pag pumunta sila doon sa major roads, bawal naman talaga sila pumupunta pa rin sila doon Kaya yan pa rin naman yung problema talaga ng mga traffic enforcers, pati ng LTO. Yung mga tricycle na yan, bawal pa rin yan pag pumunta sila sa major roads. Pero aminin man natin o hindi, nandiyan sila palagi, diyan sila bumabiyahe. No? Araw at gabi, nandiyan sila bumabiyahe. Ngayon, ito, mawawalan ng trabaho yung mga pedicab driver, yung mga e-trikes na yan na driver, mawawalan sila ng kita, mawawalan sila ng ibibigay sa kanilang pamilya, wala silang ipampapakain sa kanilang mga anak. Senator, natutuwa ka ba doon? Di ba? Sana ganito. Alam natin na bawal sila doon. Matatanggal sila. Ano ngayon ang maibibigay mong trabaho sa kanila? Kasi, kaya kayo nandyan, mga politiko na inihahalal namin
para sa masa, para sa tao. Iyan, mga tao din yan, mga mahihirap yan na mga kababayan natin. Yung iba dyan, kaya walang driver's license, no read, no write. Hindi talaga makakapasa sa pagkuha ng lisensya. Tama yung sinasabi nyo. Hindi nila alam yung batas. Di ba? Kaya hindi sila makakuha ng lisensya. Isa na yon. Di ba? Pangalawa, dahil nga sa hinirapan pa yung pagkuha ng lisensya dahil kailangan mong mag-schooling sa mga driving school, no? At marami pang lagayan dyan. Naku, grabe. No? Paano ka ngayon makakakuha ng lisensya? No read, no write nga. Tapos yung iba pa, mga talagang may sakit na, mga may edad na, hindi na talaga makakakuha ng lisensya. At pangalawa, yung iba dyan nakikibiyahe lang para lang magkaroon ng hanap buhay. Senator, paanong gagawin mo doon? Yun yung problema. Yung problema na nagkalat sila dyan sa kalsada, o kaya di paghuhulihin mo, impound mo, magkano naman ang tubos? Senator, di ba, LTO, magkano tubos? Sabihin nyo sa kanila. Kasi information dissemination, di ba? Ngayon, ano ang gagawin yung paraan para sila ay hindi mawalan ng trabaho? Ano yung ipampapalit nyo kapag tinanggalan nyo sila ng pagkakakitaan? Kasi nung kumakampanya kayo, di ba, pag nahalal ako, tutulungan ko kayo, makamasa tayo, akong bahala sa inyo, tutulungan namin kayo. Ngayon, nandyan na kayo, aalisan mo ng trabaho dahil illegal yung ginagawa nila, dahil bawal yung ginagawa nila, dahil delikado, dahil maraming madadamay. O sige, nandun na tayo. Ano ngayon ang inyong ibibigay sa kanilang trabaho? Diba, Senator? Ngayon, eto po. Hindi po ako konsentidor. Dumaan din po ako sa mahirap na buhay, mga kapatid. Dumaan tayo dyan. Nag-aaral ako high school, isang polo lang ang gamit ko na halos manilaw na sa araw-araw na paglalaba. No? Tapos wala akong pambaon minsan. Dumaan po tayo dyan. Okay? Ngayon, itong mga mawawalan ng trabaho, mga mahihirap nating kababayan, no? Mga kapatid, hindi ako magsesermon dito ha. Yung mawawalan ng trabaho na yan, tapos iiyak yung kanilang mga anak, wala na silang magawa dahil wala silang pagkakataon or wala silang kakayahan na makahanap ng mas maayos pang trabaho dahil no read, no write nga sila, mahirap talaga sila, yagit talaga sila. Anong sasabihin nila sa mga anak nila? Anak, pasensya ka na. Inalis yung pinagkakakitaan natin huhulihin. O yung iba nga nahuli na, wala na silang pinagkakakitaan Anong gagawin ko, anak? Ha? Magnanakaw na lang ba ako? Anong gagawin ko, anak? Sige, mangungutang na lang tayo ng mangungutang. Kasi wala talaga silang pupuntahan. Nakakita sila ng pagkakakitaan kaso, mali para sa inyo. Mali dahil nga dumadaan sila sa rutang bawal. O, ano ngayon ang ibibigay nyo? Tandaan nyo po mga kapatid, noong pa man yan, bata pa ako, marami ng mga mali, marami ng ginagawa sa mga kalsada natin, marami ng mga illegal. Isama mo na yung mga sidewalk vendor na yan. Ngayon, illegal sila, kaya nung ginawan ko ng vlog yan, bakit ko daw kinukonsinti yung mga illegal vendors? Alam na daw na illegal. Hindi po sa ganun. Kasi po, yung mga kapatid natin na yan, yung mga kababayan natin na yan, kapag nagutom yan, no, at umiyak yan, hindi naman sila hihingi ng tulong sa demonyo Pasensya na po kayo sa word Yung mga kababayan natin na yan, pag nagutom, naghirap yan, hindi sila hihingi ng tulong sa demonyo. Kanino sila hihingi ng tulong? O alam nyo na yan Hindi po tayo nagsesermon dito, kanino sila hihingi ng tulong. Di ba? Kasi alam nila Ang sabi, nung hinihinga ng tulong, sa pawis ng iyong muka, kakain ka ng tinapay Ang sinabi, magpawis magtrabaho Di ba? Kaso, inalisan ng trabaho. O wala namang ibinigay na kapalit dahil wala silang kakayahan na humanap ng kapalit ng biglaan. Hindi ko kayo tinuturuan. No? Ang sa akin lang, yung mararamdaman nitong mawawalan ng trabaho. Sana makaisip pa tayo ng paraan para sila matulungan. Konti lang naman yan. Pwede nyo naman silang iayos. Konti lang yan. Tulungan nyo po sana sila. Mga kapatid, itong Altis na to, dinala nung may-ari kahapon. Ang findings namin, katok ang makina. Kasi talagang malakas yung ingay. Ngayon, nawala nung pinaandar namin. Inayos lang ni Al yung mga injector, yung mga o-ring. Tapos yung mga hose nga sira na rin. Pero hinahanap ko yung maingay kahapon, wala. Ano kaya nangyari sa tingin mo? Baka mamaya makabili kayo ng sasakyan, yung mga naka-display, no, diyan sa mga buy and sell. Sa unang start nyo, walang ingay, walang katok. Tandaan nyo mga kapatid, katulad nitong Altis na to,
Pero nung tumagal ng halos 45 minutes namin pinapaandar, kumatok na ang makina. Narito po. Yan, naririnig mo yung ingay? Sige nga, paka-revolusyon mo. Sa may-ari nito, akala ko makakaligtas tayo sa overhaul. Pero yan, lumabas na yung maingay. Katok na po talaga. Kanina, nire-repair na nila to. Hindi ako nakapagbigay ng instruction na ito katok na. Yun nga lang, nung pinaandar na nila, wala silang marinig na ingay. Yung pala kapag ka uminit na, yung engine talaga, ay doon nalalabas yung katok na to. Yan na yung katok niya. Ito namang Altis na nasa likod, ito po ay sira naman ang steering motor nito. Ito. Steering motor naman ang nasira dito, napakatigas ng manibela. Kaya magpapalit tayo ng electric power steering motor dito po sa Altis na ito. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sobrang tirik ng araw dito sa Antipolo. Ito na po yung computer box nito pong Grandia. Yan. Bigay ko na dito kay Christian. Pero yun nga po, patuloy pa rin yung trabaho namin, hinahanap namin kung mayroong napasok ng tubig dito. Ito hindi masyadong problematic. Hindi katulad nung computer box nung Fortuner, pati yung mga modules. Ang dami talagang lumubog. Kaya yun, mukhang magtatagal po talaga tayo doon sa Fortuner na yon. At yun nga po, ang request po sana ng may-ari, mabigyan ko sila ng quotation. Ito po ang pinakamahirap. Hindi natin alam kung ano yung mga na-damage or kung gaano kalawak yung damage na naidulot nung paglubog niya sa baha. So siyempre, mga electronics yan, once na malubog yan sa baha, napaka-delikado na doon sa kanyang mga components. Kaya sabi ko, hindi ako makakapagbigay sa inyo ng quotation. Kaya yung Fortuner, hindi ko muna itinuloy ang trabaho dahil baka nga magkaipitan din. Mamaya wala nang palang budget yung may-ari, galaw pa tayo ng galaw, kalas tayo ng kalas, pabili tayo ng pabili. Kaya hininto muna natin yung trabaho doon. At ang ipinangako ko, itong Grandia, kaya nating tapusin to. Siguro hanggang bukas, aandar na to. At yun nga po, nag-ano na rin tayo dito, nag-maintenance na tayo. Medyo napabayaan din kasi itong unit na to. Kaya ngayon na nalubog siya sa baha. Pati po yung filter nito, yung fuel filter, talagang sobrang dumi na rin. Oh, grabe na rin ho talaga. Kaya isasabay na natin yung maintenance dito. Ayan, ito po yung fuel filter. Tapos nag-check na rin kami ng timing belt. Okay naman timing belt natin, ano? Umiikot naman. Oo. Ikot natin siya. Umiikot naman. Pero yun nga lang, Christian, dahil yan ay nalubog sa baha, ang worry natin dyan, baka dumating yung pagkakataon na yung bearing kasi pinasok ng tubig eh. Yun ho kasi ang problema kapag lubog sa baha ang isang sasakyan. Mapapaandar natin ngayon, pero dahil sa pinasok ng tubig, yung mga bearing, yung mga pyesa sa labas, no, yung mga bearing na nasa labas ng engine, pinasok siya ng tubig, may chance ngayon na kapag yan ginagamit mo na, umaandar ka na, wala nang lubrication yung bearing dahil nga nalubog sa baha. Yan yung mga after effect na pwedeng masira ulit habang ginagamit mo na. Kaya yan ang problema kapag ang sasakyan talaga ay flooded. Kaya hindi rin tayo makakapagbigay talaga ng eksaktong quotation or kahit ballpark figure eh. Mahirap eh kasi nga hindi mo alam yung mga susunod na masisira. Ito yung mga delikado tulad nitong actuator ng turbo. Pinasok ng tubig yan. Yan yung mga sa susunod na pag napaandar na natin, kapag yan ay nagloko, hindi mo naman yan pwedeng basta kalasin na lang. Magte-test muna kami, magpapaandar muna kami at kapag ito yung maandar na, saka na natin isa-isahin pa yung mga electronics na yan na kung kinakailangan buksan, bubuksan po natin. Narito pa rin itong Montero po na ito na tumagas ang langis doon sa kanyang shock absorber. Ito. Ayan. Gusto naman palitan nung supplier yung shock na nasira. Kaya lang, nung pumunta siya rito para i-check itong sasakyan, nakita niya po na ito palang bumper na nakakabit dito ay sobrang bigat. Sa totoo lang, hindi ko kagad napansin yung bumper na to dahil hindi kami ang gumawa nito. Kaya lang, nung tinignan ko nga, ito palang bumper na to ay sobrang kapal ng ginamit na plate. Dito nga Glenn, videohan mo nga dito. Dito sa ilalim, dito. Ayan. So sobrang kapal nung ginamit na bakal, na plate, no, MS plate. At buong paikot na yan ay ganun siya kakapal, kasama pa itong mga nudge bar na yan, hindi talaga kaya ng shock absorber
na kapag ka dumadaan sa humps ay gumaganyan talaga yung shock absorber. Kaya nasira siya. So kailangan talaga pagka ganito, ang mga bumper na nilagay nyo, steel bumper, talagang sobrang bigat, hindi nga kayang buhatin ng 4 na tao, ay kailangan mo maglagay din ng mga off-road shock absorber or yung mga heavy-duty shock absorber para po dito sa ganitong klase ng mga sasakyan na nilagyan mo ng heavy-duty rin na steel bumper. Ngayon, sinabihan ko po yung may-ari nito na kung kakabitan ko ulit yan ng Kayaba na bago o kaya naman bibili tayo ng original na Montero na shock diyan sa kasa, hindi rin po tatagal. Dahil ganun nga yung nangyari doon sa original niyang shock. Kaya nga nagpalit ng Kayaba to dahil bumigay nga po yung original na shock absorber. So hindi talaga pwedeng gamitan ng stock na shock absorber itong ganitong klase ng Montero na napakabigat ng bumper, kailangan siyang magpalit ng mamahaling shock absorber. Kaya sabi ko sa may-ari, kayo na po muna ang mag-canvas. Marami naman dyan sa online, marami kayong makikita. Diyan lang sa Lazada, diyan lang sa FB Marketplace, makakapag-tanong na kayo kung magkano ang shock ng dito sa setup po nitong Montero na to. Ayan, medyo lumakas na yung ingay, oh. Lumakas na, oh. Oh! Natok na talaga. E di, paano ba yan, Al? Ibababa mo na to. Akala ko makakaligtas yung may-ari, eh. Katok talaga. Doc Ray Melchor Santos, ito na po yung yung Everest nyo na nilagyan ng sobrang daming tubig sa tangke. Ayan, umaandar na po. Naayos na rin po namin yung mga tagas po nito sa makina at maging yung pyesa po na naputol doon sa loob ng makina, napalitan na rin po ito ng bago. Sir Jong De Guzman, na nandyan po sa Pangasinan. Narito na po ang inyong Land Cruiser Prado V6 engine, 3.4 gasoline, 24 valves. Yan. 4 cams. 4 po yung kanyang overhead cam nito. May problema, may tagas po ng langis sa oil pan ng transmission at may tagas din po ng langis doon po sa kanyang crankcase. Ang sabi sa akin ni Sir Jong De Guzman, gamitin ko raw muna to habang nandito sa Antipolo itong Land Cruiser na to. Sa totoo lang, napakasarap gamitin po nito. Kaya lang, ubos ang pera ko dito sa paggagasolina. Napakalakas po sa gasolina nito pong Land Cruiser po na ito. Ayan, Sir Jong De Guzman, at least nakapag-update na po ako sa inyo. Sinimulan na po namin na hanapin yung problema, yung tagas ng langis. At yung pong ipinangako ko sa inyo na gagamitan namin ito ng injector cleaner, yung ating aparato, ay sa mga susunod na araw na lang po pag nagawa na yung mga tagas ng langis. Baka po magulat kayo at putikan ng inyong mga gulong, kasi nga po, dito po sa garahe ko, ay talaga medyo putik-putik talaga. Ayan, napakita mo, Glenn. Hindi pa po ako nakakapagtambak ng mga graba dito at saka yung malalaking tipak ng bato. Kaya po ganyan ang dumi ng gulong, pero nililinis naman po namin yan. Mga kapatid, napakarami talagang problema natin pagdating dyan sa transportation. Kung ibabawal ang e-trike, ibabawal ang e-bike dahil may nakikita silang mali o wala tayong problema dyan, hindi po ako kumukontra dyan. Gawin ng mga LTO, gawin ng mga traffic enforcers, gawin ng lahat na dapat gawin para sila ay mailagay doon sa tama nilang ruta, maging yung mga gumagamit ng pribado. Pero wag nyo na rin kalimutan na tutukan yung mga tricycle din na dumadaan diyan sa mga major roads, sa mga highways. Dapat hulihin na rin po yan. At karamihan din po ng mga tricycle hindi nakarehistro. Karamihan din, wala ding lisensya. Kaya kung talagang maghihigpit tayo, sabay-sabay po yung paghihigpit natin. Kaya lang, paano nyo gagawin yan? Kulang na kulang ang tao ng LTO, kulang na kulang ang mga pulis, tulad ng nakita nyo na electric monowheel na dumadaan dyan sa Marilaki. At yung 4 na sakay ng motorsiklo, no? Walang helmet, yung 2 bata, yung 2 matanda, may helmet, pambisikleta pa. Di ba? Lahat yan ay dapat tutukan ng ating mga enforcers, ng ating LTO, para talagang masawata lahat. Mga kapatid, uulitin ko po sa inyo, hindi po ako konsentidor. Binibigyan lang natin ng opinyon yung ilang mga bagay dahil dapat ang gagawin ng mga politiko ay isipin kung paano matutulungan ang ating mga mahihirap na kababayan. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat.